sa buhay po ni Kuya Luis Sanarasas. Sinabi mo yan eh, sinabi mo. So yun, isang magandang tinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Gusto ko lang po i-share yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa akin. So, matagal mo naman gusto ko i-share. So, nahihiya lang ako. Dati kasi grade 6 ako noon, nagre-review kami noon na kasi yung age ko dati is hindi pasok sa grade ko. Na 14 years old ako is grade 6. So, nag-review ako noon na grade 6, so para pagpasok ko, pag pumasa yun, grade 7 na. So, nung that time na nagre-review ko, dumating na yung time na mag-e-exam na kami, tapos pumunta kami ng Maynila, then nag-pray kami nun, then nung tinignan ko yung sasagutan namin, nasa 300 yata yun, questions. So, tinignan ko, sabi ko, parang hindi ko na-review to. So, sabi ko, Lord, kayo na po yung bahala na kayo na po yung bahala na gumabay sa akin yung katalinuhan niyo, Lord, yung paggamit ko para sa time na yun. So, yun, sabi ko kay Tita, sabi ko, Tita, parang hindi ako papasa kasi hindi ko alam yung exam na yun. So, dumating yung isang linggo, nakuha na namin yung result na exam. So, yun, nagulat ako na pumasado ko. Pero may bonus si Lord. Kala ko nga nun honor. Pero wala pa na nun. Pero iba yung bonus Lord. Din-exam ko grade 6. So, para magpasok ko, grade 7. Pero yung binigay sa akin ni Lord is, grade 6 to grade 9 na yung pagpasok. So, yun, sobrang buti ng Panginoon dahil wala akong dating alam nun dahil hindi ko kasi alam, hindi ko kasi parang na-review pero naisip ko nun sobrang buti pala talaga ng Panginoon dahil binigay niya yung ganun. So yun, pagtiwala tayo sa sarili natin yung pagtitiwala din natin sa Panginoon is pag-alamin natin gaya ng pagtitiwala natin sa sarili natin. So yun, thank you. So, God will make a way. So, sabi nga sa James, chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, kung sino man sa ating so, salamat po. Diba, nakapag-share ka pa, tingnan mo nga. Haba-haba pa lang sinabi mo So, lagi ko naman itong sinasabi sa inyo, at lagi minsan tinatanong ninyo siguro sa isip ninyo, ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Bakit walang kasagutan? Ano ba dapat talaga yung mangyayari sa akin? So, lagi ko itong sinasabi sa inyo, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon kapag yung isang bagay na yun, hindi ka nahirapang gawin at naging smooth lang sa'yo. So, malalaman mo na yun pala ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Okay, so ngayon, makihanda na ating mga puso at isip. Buksan ang ating kaunawaan. Wala pa. So, ang magkakatid na mensahe po sa araw po na ito. So, hindi naman siya umindi. Umuo lang siya. Tanging sagot niya, sige. Ganun lang naman yan kapag inano siya. Sige. Puro sige lang siya. So, marami tayong matututunan sa maghahatid na mensahe po sa araw po na ito. So, ang buhay din niya ay isang living testimony sa Panginoon. No, yung story niya. So, akin na tinatawagan, walang iba, kundi ang kuya din ng lahat, Kuya Will. Okay, so, ating palakpakan ng Diyos sa buhay ni Kuya Day Malayastas. Malapit ng balon, parang pinakabahan ako lalo. So, isang pinagparang hapon po sa ating lahat. So, parang masisimulan. Kasi kinakabahan ako
Eh, habang nag-praise and worship kasi, kung patapos na, nakikita mo na, ending na, malapit tayo, ito na. Kumbaga, kinakabahan, lahat naman tayo kinakabahan sa una. Tama po ba yan? Wala namang perfectong tao na sa una is hindi nakakabahan. Pero, nag-practice. Diba? Ito yung matuturo ko, isa yung mga tinuro ko na, yung mga nakasin ako, evening watch at attendance. Kumbaga, naisip ko nga kanina, habang nag-isip ako ng mga ilalagdag ko, is, bakit paano palapit ako ng palapit? Una, nakakasin lang ako sa mga prayers, midweek service, saka Sunday service. Pero parang paunti-unti na ako, nakasin lang ako sa evening watch. Yan, lalo na sa dawn watch, yan, hindi ko inaasahan yun. Kasi na-request ni Kuya Floyd yan eh. Na-request ni Floyd na, basta daw po, kasi hindi daw po si Kuya Dave sa dawn watch. So siyempre, di po ako makapag-hindi. Siyempre, kumbaga, at least this the time, na ito po yung time natin na, parang magbahagi din ako na share. Pero, pagka-testimony kasi nanginginig ako. Nanginginig kasi, kumbaga, sabi ko nga sa kanila kanina, buti ang pulpit, tapos yung tuhod ko, nanginginig. Ganun talaga ang pagkawama ko sa mga tao. Kumbaga ako nakikita niya sa camera, na hindi ako masyado maya, pero talaga, nahihiya talaga. Kumbaga kahit na-expose ako sa maraming tao, na-expose ako sa maraming, pero is meron tayong mga kanya-kanyang tinatago. Kumbaga, may problema ako, may problema tayo. Pero bago natin yung pinakatago natin, is lahat po ba tayo is nagkakaroon ng problema? Yung problema na minsan hindi natin kinakaya, yung problema na minsan iniiyak natin sa tao. Meron po ba dito lahat yun? Meron tayo na. Pero bago natin simulan, is mag-share ko dito sa Mateo, chapter 11, verses 28 to 30. Ito po sa 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at mabibigatan, luba sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ng kapahingahan. Tayong mga tao is more on lumalapit tayo sa mga magulang natin. Mga tao dito, totoo yun, lumalapit sa magulang natin kasi sila yung pinakaunang or sila yung parang nilalapitan natin sa lahat ng mga problema meron tayo. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Bakit sila yung nilalapitan natin noong una? Kasi sila lang yung pinagkakatiwalaan natin, di ba? Sila din yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa amin sarili. Di ba sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat niya nakarag upang sa kanya paglaki hindi niya tumalilimutan. Kumbaga sino yung pinapaano doon? Yung parang pinapahiwatig naman. Siyempre yung mga magulang natin. Kumbaga sila yung unang nalapitan ng Diyos na pagka nagkaroon ng araw ng pag-uukol, anong sasabihin ng Diyos sa mga magulang natin? Di ba ang sasabihin nun is, anong ginawa mo sa batang to? Ano yung ginawa mo sa batang pinagkaloob ko sa'yo na pinagkatiwala ko sa'yo? Kumbaga pag yun yung sinabi ng Diyos is, anong masasagot ng magulang natin? Tayo mga kabataan is, tayo matigas ang ulo natin, unang-una yun, sa lahat ng kabataan. Pero mas mainam na sumusunod pa rin tayo. Dito kasi sa mundo is tayo pagka sunod natin yung mga kabuluhan is, hindi tayo nakapailalim sa Diyos. Pero sabi nga, alam niyo ba yung example ko? Lagi ko may na-example pagka nakasin ako sa evening watch or evening watch. Na-example ko, alam niyo yung pasok na minumol sa tubig, yung pinapaikot. Alam niyo ba yun? Di ba yung may gano'n? Tapos, nalala yun. Pero, yung paso na kasi pagka binabasa mo, di ba nagmumol? Kanyari, parang perfect kasi yung pagkaikot na dapat eh. Pero pagka nasira yun, ano mangyayari? Back to zero. Kumbaga, pag once na nasira is or nasira yung uso ng paso, uulitin yun. Hindi siya ipagpapatuloy, di ba? Kasi ang gagawin ang mangyayari ito kasi pagka pinagpatuloy is pangit. Pangit yung kakalabasan. Pero, sabi nga dahil, sinisira yung paso, kumbaga pag nasira ng una, pipirat, sisirain ng gano'n, babasahin ulit, imumul ka ulit ng panibago. Kumbaga pag minumul tayo, masakit. Masakit ang disiplina, tanggapin natin sa sarili natin yun. Kasi bakit? Nakakapagbitaw ang mga magulang natin o ibang tao na mga masasakit na salita, pero ito'y dapat tinatanggap sa puso-isip natin. Tama po ba yun? Amen. So parang wait lang. Parang mga inaantok na ata ito sa harapan ko Ito, pero medyo mga seryoso kasi. Pero itong usapan, seryoso dapat talaga to. Kumbaga, ganito kasi outfit ko. Minsan nyo na makita na ganito. Pagka may special event mo talaga, this is the very special. Special para sa akin to. Kasi ito yung pagpapala na natanggap ko sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ito yung first time ko na-ascend sa ganito. Totoo yun. Next month sa children, hindi ko alam kung ma-ascend pa ulit ako Pero pinag-usapan na namin natin. So, Ate Rose, yun. So, yun. Kumbaga, mga ganitong pagkakataon, hindi dapat hinihindihan. Sa mga barkada natin pag ginayatang inuman, di ba, minsan, oo tayo. Pero wala namang ganito dito. Amen po ba yun? Amen. So, wala dito nagiinuman. Wala. So, pwede lang mag-uminom, pero huwag naman yung malalasin. Di ba? Pwede.
Hindi, I mean, pwede kang uminom, pero huwag kang magpapakalasing. Diba? Kung mag-inom tayo, shot lang. Beer brand. Beer brand dapat. Beer brand. So, sige po, pero dito lang po tayo nananampalataya sa Diyos. Nananampalataya tayo ina. Mamaya meron ako sa inyo papakabisado, kasi tuturo ko. Bibigyan ko ng makabisado, pero secret yung price. Kasi nag-midweek, napasubo ako sa price eh. Napasubo ako nun eh. Di ko sabihin yung price ko, makapasubo talaga kayo. Pero ito, dito isla, marami to. Kumbaga, syempre, baka, wait lang, baka marami makasagot. Hindi naman ako. Kumbaga, dito kasi sa papaliwanag ko sa inyo, isa mo, ano ba yung pananampalataya para sa atin? So, tingin nyo, pag nananampalataya po tayo, maliligtas agad tayo. Pagka makasalanan po ba yung isang tao, maliligtas? Sa tingin nyo, kung makasalanan yung isang tao, maliligtas po ba tayo? Depende. Oo, hindi. Maybe, English yes or no. Pero tayo is maliligtas tayo. Di ba sabi sa, ano yung pinaka-famous verse sa Bible? John 3:16. Ano nakapaloob doon? Binigay niya ang kanyang kaisa isang bugtong na anak upang kung sino sumampalataya sa kanya, hindi papahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sabihin natin kaaway ko isang tao, maliligtas lang siya pagka pinagkaloob ko yung anak ko, pinakamamahal kong anak. Ibibigay ko ba yun sa taong kaaway ko? Hindi. Bakit? Ano? Sino ka ba? Who you? Sabi nga sa English, di ba? Special yun, who you? Pero sino ka? Bakit ibibigay sa yung anak ko kung ganito? Kung mga kaaway ko, tapos bibigay ko na si anak ko. Pero ang Diyos, iba. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Amen. Amen po ba? Tulog na ata. Lahat tayo is kaaway ng Diyos. Pero ang Diyos, binigay niya kanyang kaisa isang bugturan. At sino yun? Si Jesus. Kumbaga, masarap sa feeling na pagka nakakarinig tayo ng mga word of God kasi. Di ba nga sabi sa Matthew 4, hindi lang si tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa ating Diyos. Kumbaga, tayo kasi physical, ano tayo eh. Kumakain tayo ng mga kanin, ulam, lahat kinakain natin, di ba? Solve ka na pag mataba ka na sa pagka sa physical. Pero paano mataba ka nga physical, pero lutang ka naman sa mental, or lutang ka sa spiritual. Diba nga kahit sabihin natin, upayat ng isang tao, pero yung spiritual niya napakataba, or napakalawak ng kanyang kaisipan. Pero tayo kasi mga tao is hindi tayo, ang nakapalimot sa atin is makabuntong bagay. Yung mundong na madilim. Di ba yung ilaw at asin? Di ba nasa Bible doon? Nakalimutan ko lang sa verse, pero yung sabi ang ilaw at sa ating Diyos. Tama po ba yun? Sa ano po ba? Sa bahay. Ano yung nagpapaliwanag? Ha? Hindi ba nanay? Hindi nanay. Ilaw. Yung ilaw nagpapaliwanag. Bakit? Para makita mo kung saan ka pupunta, makita mo kung ano yung kukunin mo, makita mo kung saan direksyon ka patungo. Ang Diyos, siya yung direksyon natin kung saan tayo patungo. Amen. Amen. So, sige tayo baka magulang natin dito sa O sige, bago ang lahat, may mga plano po ba tayo sa buhay? Yung planong, yung planong hindi mo makakalimutan. O yung planong gagawin mo pala, doon mga bucket list yung tao. Kung meron pa kayo nakakada, yung plano natin. May plano tayo dito lahat. Sige, may plano. Kaya nagawa tama. Amen. So, yung plano natin is ito yung plano na minsan babalik ko, minsan i-stream. Alam mo, isang lumanaw sa tubig. Yung isla, di ba yung isla gumagano? Pag ganun yung langoy niya, wala nakikita natin pag ganun. Ganun yung plano natin, na yung islang nasa tubig. Alam niyo ba yung puno na yan? Di ba hindi nababali? Yung pag binan mo siya, hindi siya magagano, di ba? Bakit? Dahil sa cell wall. Pero hindi tayo magkakaroon ng science. Kasi magkakaroon tayo ng science dito. Kumbaga dito, sabi dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano na magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Yung planong napakasarap. Pero pagka yung gusto nagplano, di ba tayo pag may circle of friends na nagpaplano tayo ng mga gala? Sino titimahan ka plano ng gala? Pero hindi naman natutuloy. Sino dito yun? Ask kamay. Huwag ba yan? Totoo yun. Si Gaisa. Si Mariel. Pagka, ito nag-gala tayo. Pero pagdating ng day, walang sumisipot. Busy, wait lang, nag-review ako. Wait lang, may ginagawa ako. Kumbaga tayo kasi sa nagpa-plano, tayo eh. Kasi kung may kasabihan, pagka biglaan, natutuloy. Yung biglaan plano, huwag na mag-rest tayo Yung mga ganon, yung mga biglaan tayo plano, tutuloy naman natin. Kasi biglaan eh. Pero yung plano kasi natin, yung plano ng Diyos sa buhay natin,
Isa ito yung plano na kahit sino, walang makakatiwag. Kahit tao man yan, kahit demonyo man yan, ang demonyo, hindi tayo kayang kalabanan ng demonyo kung may Diyos tayo. Kung meron tayong Diyos sa puso natin, hindi tayo kayang kalabanan ng demonyo. Kaya kung sa tuturo ko, ito yung pananampalataya natin or yung kung gaano tayo kalapit sa loob ng Diyos. Dito sabi sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay aligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil pananampalataya po ba tayo? So pagka wala akong pananampalataya, hindi ako maliligtas. Exactly. Yun nakalagay sa Bible. Yun nakalagay sa Bible na pag wala akong pananampalataya, hindi ka maliligtas. Ayun, pananampalataya or pananalig. Isa lang yun. Mas pinabawal na term yung pananampalataya. Ito lang, nawala. Ito. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Sabi nga sa Jeremiah 21:11, batid ko ang lubos ng mga plano ko. Ang Diyos, plano. Plano niya sa atin. Nakatugma dito sa Efeso na yung plano niya is hindi para sa sarili, hindi yung plano natin. Kasi yung plano natin matitibag to eh. Totoo yung matitibag yung mga plano natin. Pag nagplano man ako ng bahay, pagka walang magaling na engineer, walang magaling na mga engineer, masisira lang. Pag walang matibay na poste, masisira. Sa bahay, ilang usually ang poste? 4? 6? Pagka malaki? 7? Meron ba sakit tayo? Wala naman yun. So, kumbaga tayo kasi isa, nagpapatawa na, baka inaantok kayo eh. Masasama yung tingin sa akin dito eh, kaya dito ako nakatingin eh. Baka kakainin ako na ito mamaya eh. Dito na nga ng konti. Sabi dito. Kumbaga dito isa, nakikinig lang sila. Nakikinig din kayo. Pero mga nakangiti lang, ha? Kumbaga, ito kasi karamihan hindi ako nakikita nagtuturo eh. Nakikita naman nila ako. Pero tuloy tayo dito sa 9. Hindi ito bunga ng iyong magawa, kaya walang dapat itong malaki ang sinuman. Sa tingin niyo ba, ako at si Elon Musk, pag pinagtapat sa mata ng Diyos, pantay lang kami? Hindi. Sino mang hindi? Hindi. Sa mata ng Diyos, ako at si Elon Musk, hindi kami pantay? Ha? Alam ko si Elon Musk mayaman. Ako kasi mayabang lang ako, hindi ako mayaman eh. Hindi ako mayabang. Kumbaga, sa tapat sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo lahat. Gano'n man kayaman, gano'n man kahirap, kahit yung pinakamayarap dito sa buong mundo, tapat mo kay Elon Musk, sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Amen? Sino nagsabi kayo ng hindi? Diba kutumba ko na? Hindi, joke lang. Kumbaga, sabi dito, tuloy tayo dito sa 10, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iumpol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ayan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Dapat pala tayo sa paggawa tayo ng mabuti. At palang gagawin natin sa mundo mabuti lang. Walang kasamahan. Kasi nakalagay sa Bible. At palang gagawin na natin is mabuti lang. At pala hindi ako gagawa ng anumang kasamaan na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Pero ano na yun eh. Kumbaga naka-ano na yun eh. Alam niyo yung parang pag gumawa ka ng reviewer, di ba naka-ano na siya? Naka-fix. Kunyari, pag nag-review kayo, pag nag-exam kasi, nag-review talaga ako nag-exam, si Ate Rosa nagkasabing hindi. Pero pagka nag-review kasi ako, pag nakita ko yung word na yun, titignan ko isang papel ko siya sinulat. Kaya pagka-exam namin, gumawa ko ng yellow paper. Doon ko titignan ko isang ko nasulat yung word na nakita ko sa exam. Ganun kasi ako eh. Especially sa math, kasi nakakalito talaga ngayon. Pero sige tuloy tayo. So dapat pala, mabuti lang. Lahat ng mga nakagawa ng kasalanan. Sa unang 5-10 utos, sino yung nakagawa ng perfect? Yung walang nagkamali. Unang 5. Ano yung una? Wala kayong Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kayong gagawa ng Diyosan. Pangatlo, huwag niyong gagamitin ang walang kabuluhan. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-4, English. Remember the Sabbath. Pang-5, igalang mo ang iyong amapit. Sino mo yung may naka-perfect na ba? Si Ate Resi, na-perfect mo ba yung 5 yung Ate Resi? Hindi.
Kasi sino tanongin ko dito si Ate Rose? Si Kuya Dex? Si Kuya Allen? Thank you. Kumbaga doon is wala pa naka-perfect. Kumbaga, paano ko sabing wala? Kahit sa sarili ko, mapapatunayan ko yun. Mapapatunayan ko na wala na isa sa atin ang makapag-perfect na. Totoo yun. Totoo. Diba? Kahit tanongin mo yung lola mo, kahit tanongin mo yung lola mo sa tuhod, isingin mo sa sementeryo, yung tanong mo kung nagawa niya pa yung perfect na hindi niya masasagot na oo. Ang isasagot na hindi. Tama? Tama yun. Siyempre, kumbaga, gano'n ba yung, kung ako papatuloy, gano'n ba kalalim yung pananampalataya natin? Gano'n kalalim? Wala pa sa pinaka-ilalim. Malalim na yung pananampalataya natin, pero hindi pa totally malalim. Amen? Hindi pa siya, kahit meron mga tao na malalim na yung pananampalataya, pero dapat nag-aaral pa din. Nag-aaral pa rin. Hindi din totally nag-aaral sa paaralan. Nag-aaral ng mga common yun na sa atin na ginagawa natin mga tao. Pero yung sinasabi ko, or pinapa-remind ko lang sa inyo, na yung mag-aaral. Ano yung pag-aaral? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi isa sa mga nakakalimutan ng tao yan. Kailan ba ito sa akin sinabi ni Teresi? Yung sabi mag-share ako dito, mag-speech. Lunes? Basta this week lang. Pero this week kasi, exam day namin. Periodic midterms na kasi namin. Una, naisip ko sa Teresi. Nandang isip ko, oo ba o hindi? Pero sabi ko nga kanina, this is the right time. Ito yung parang, ito yung ano ko eh. Kumbaga, minsan lang ito sa isang taon eh. Minsan lang akong mga sensa nyo, ba't hindi pa ako oo? Diba? Kumbaga, sinabi sa akin na Teresi, gabi. Nakita ko, ano kasi eh, nag-check ako ng mga reviewer. Nakita ko, sabi ko, sige na lang. Sige na lang kaya. Parang yung ano ko, nagdadalang isip ako, sige ganito. Hindi. Sabi ko, sige. Sige, kasi bakit? Sabi ko nga, ano lang to, minsan lang to. Kumbaga pag binigyan kayo ng chance na makapag-share ng mga ganito, hindi ko naman sa pinipilit ko kayo. Sinasabi ko lang na kung ano yung, kumbaga, try nyo. Walang masamang sububok eh. Di ba kasi exam may trial and error? Pagka hindi nyo alam yung sagot, magka-trial and error, lalo na sa math. Magka-trial and error kayo, di ba? Ako na-try ko na yun eh. Pero mali talaga yung sagot. Yung trial and error ko, di ko na ba yung tamang sagot eh. Kasi mali yung formula. Pagka mali yung formula, una pa lang, mali ka na. Wala ka nang ginawang tawa sa math. Hindi ko alam ba, sabihin yung pinag-uugutan ako eh. Pero wala yun. So, tugma ba ang pananampalataya kung paano tayo manalangin? Yung pananampalataya natin, tugma ba ito kung paano tayo manalangin? Lahat ko ba tayo nananalangin? Sinong hindi? Sinong hindi? Wala. So, lahat ito nananalangin. Ano yung common na sinasabi natin pa nag-pray? Common na sinasabi natin na pag nag-pray tayo, ito talaga yung makikita natin or ito talaga yung sinasabi ko pag nag-pray. Di ba sinasabi natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat? Di ba? Si Kaya Fred sinabi, hari na mga hari, totoo yun. O Diyos na mga Diyos, totoo yun. Di ba? Kumbaga, yun yung parang sabi nga kayo sa turo ni Ate Rose, di ako nakinig eh, pero patry ko, isipin ko lang. Mayroon siyang acts. Di ba ang pili na meron? Una, ano yung una? Adoration. No? Kung isa ito ko ito, pero pinapano ko na sa kanila. Baka nakalimutan kasi nila eh. Adoration. Ano yung adoration? Sa Tagalog. Adoration. Parang hinahangaan mo. Parang kahanga-hanga. Di ba? Lupit ko na. Nilalaan ko lang. Tumama pala ako. Parang kahanga-hanga. Ano yung next? Confession. Yung confession is dapat aminin natin sa sarili natin. Hindi tayo amin sa crush natin, aamin tayo sa amin. Sa kasalanan ginawa natin sa Diyos. Umuulan na. Blessing daw, blessing. Dapat kung walang blessing. Amen? Amen. So, mga tulog na ata. Mga pangatawa kasama natin. Pero, bawal kayo ang papel. Kasi mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, meron ko na-share sa inyo. Segue ako. Nung nakasin ako si Don Watch, ito yung tinuro ko.
dito kasi is ano tayo. Alam mo, may sinabi sa Teresa nung nakaraang gabi na nandito ako sa harapan, pero mas ano yung pananampalataya nyo. Mas malalim pa yung paniniwala nyo kumpara sa akin. Pero mas mainam na may nagre-remind. Pero malay nyo, yung alam nyo ngayon pala, hindi nyo alam ito ginaguro ko. Amen? Pero usually, iba alam ito. Kasi bakit? Ito yung mga nagbuhan sa mga taga-Galatia, chapter 5, verses 19 to 26. Dito ako nagpasubo ng price. Sino ba gusto mamaya mag-try? Try lang. Huwag na si Floyd. Si Floyd yung nakakuha eh. Medyo masakit sa bulsa eh. Kumbaga, try nyo lang mamaya kung maaalala nyo. Okay? So, meron tayong ano? Merong bakit na laman at merong spirito. Ano yung laman? Ito yung laman na hindi literal na laman ng tao. Laman to na pag-ano, tawag yung mga ginagawa natin sa tao sa mundo. Pagka espiritu, ano espiritu? Pag tumatakbo ng espiritu, ito yung mga salita ng Diyos. Ito yung mga salita ng Diyos na dapat kong pag-aralan. Amen? So, sige tayo. Ano gusto nyo unahin? Laman o espiritu? Ano? Laman? Espiritu? Sino? O, majority wins. Okay. So, ano gusto nyo unahin? Laman, espiritu? Laman. Laman yung narinig ko sa likod eh. Mahihayin kasi mga nasa harap. Kasi sila kasi mahihayin. Yeah, mahihayin sila. Sige, pumunta tayo sa laman. Meron ako dito 15 or 14 na isi-share sa inyo. Unang-una, pakikiapid. Ano yung pakikiapid? Malalim po ng term, pero pagka pinababaw ito, malalaman nyo. Yung pakikiapid is ito yung parang pakikipagkabit. Tama? Kabit. Tama yun. Masama pala magkabit. Tama. Kasi bakit? Ang dinika ng Diyos is dalawa lang. Tao. Lalaki at babae. Sila lang yung couple. Hindi ka pwede magkaroon ng kabit kasi makasalamat ka. Amen? So, dito pala, so bagay, sagawin tayo. Makasalanan po ba ang mga bakla ito? Tinanong ko rin tayo, makasalanan ba? Sa tingin nyo, makasalanan ba ang bakla at tomboy? Sa tingin nyo? Amen? Yes. Kasi bakit? Walang nilikha ng Diyos na bakla at tomboy. Ang nilikha lang is babae at lalaki. At sino yung babae at lalaki na yun? Adán at Eva. Saan verse yun? Genesis chapter 1, verse 2. Tandaan ko pa. Kumbaga, di ba masabi? Walang nilikha. Pero, huwag natin sinasabihin na pag may nakakita tayong bakla or tomboy, huwag mo sasabihin, ay, makasalanan ka. Respect pa rin, respeto. Ano yung number 1 R? Respeto. Respeto yung kailangan natin. Bakit? Para respetuhin din tayo ng iba. Pagka hindi ko siya na-respeto, hindi niya ako na-respetuhin. Tama? Tama. So next tayo sa kahalayan at kalaswaan. Nasa 10 utos dito, diba? Yung kalaswaan. Anong nga yun? Pangwalo ata. Pangwalo. Tapos nagsabi is pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkukulang. Pagka sinabing pagkukulang, pagka yung pagkukulang, hindi ito yung yung literal na kinukulang ng tao gamit yung kita. Pagka na rin yung pagkukulang, ano yung usual yung pumapasok sa tenga o utak? Yung manika tsaka karayo, di ba? Pero ito yung pagkukulang pala na pag sinabi mo yung isang tao na hindi maganda. Pag sinabi mo, mamatay ka na. Yun ang isa sa mga example ng pagkukulang. Next, pagkapuot sa isa't isa at pag-aaway-aaway. Lahat tayo nito may mga kaaway. Lahat? Oo, meron kayong wala. Meron lahat yun. Meron tayo lahat dito. Pero bago tayo lahat dyan, is pupunta tayo dito. Saan? Kasagawin tayo sa Mateo. Mateo chapter 18 verses 21 to 35. Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Okay na? So yan. So dito, magkaiba kasi yung dito. 21. Yan. So dito, sabi dito, ang nagkakantuhan dito si Pedro at saka ang ating Diyos. Sabi dito,
Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? 7 beses? 7 beses ko ba siyang patatawarin? Hindi, di ba? Bakit? Sa isang araw ba, ilang beses ka nagkakasala? 7? 8? 9? 10? 11? 12? Hindi, di ba? Pero ito, sumagot ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus. Hindi ko sinabing 7 beses, kundi 7 ulit na 7. Ano yung 7 ulit na 7? Luka Doncic, sino nakakaalam ng number niya? 77. Di ba? So pag nagkasama para sa akin, yung kaibigan ko ng 78, hindi ko na siya papatawarin. Mali. Ano yung symbolize ng 7 sa Bible? Kaya, alam mo, yung symbolize. Sino nakakaalam ng symbolize? Yung symbol ng 7. Infinite. Mamaya, may ka sa akin. Ito ka lang. Infinite ang symbol. Di ba ang symbol ng ng infinite? Di ba na may 8 na binaliktad? Ay na pinahiga. Ganyan symbolize ng infinite. Pero sa Bible, 7 is infinite. So, sige tuloy na rin ito. Wala ako. Sapagkat, ang karya ng langit ay katulad ito. Dito, may kukwento ang ating Panginoong Jesus. Pero dito, sige, tuloy tayo. Ipinasya ng isang hari na ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang alipin, may utang na 1,000,000 piso. Dami na. Ano ba? Nakalagay. 10 million pesos. Tama ba? Tama. Nalabukas, hindi ko makita. Magkano? Milyon. Hindi ito 1,000,000 lang, ha? Hindi ito 1,000,000 lang. Pag sabi na yun, hindi mo alam exact na presyo ng utang. Pero sa tingin mo ba, kung ikaw sa sitwasyon ng isang hari, kasi tuloy tayo, wala kang pala tayo yan. Sinasabi, dahil siya walang maibayad, inubos ng hari, pagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian. Kung ako yung hari, nagkautang sa akin si Renzo ng 1,000,000. Sa tingin mo ba, ipapabayad ko sa kanya? Kahit kaibigan ko siya, kahit matalo ko siya kaibigan, ipapabayad ko ba sa kanya? Oo, bakit? Bilang-bilang eh, bakit? Wala kong pera na dito. Tama? Gusto na tayo dito? Sabi ko, lumuhod ang tao nito sa harapan ng hari ng nagmakaawa. Bigyan pa po rin niya kung panahon at babayaran mo sa inyo ang lahat. Babayaran ang lahat. Sa tingin nyo, kung sa atin, ilang taon natin babayaran ng 1,000,000? Yung 10 million na nakalagay sa PowerPoint. Ilang taon? 2 years? Hindi kaya. Sabihin natin yung quincenas. Gusto na magkano yung salary ng Pilipino ng quincenas? 3,000? Ay! 15. Million, 15,000. Di ka na kumain. Kumabayaran ko yun. Diba? Pero dito, sabi dito, lumuhod ang tao ito sa harapan ng hanap ng pakaawa. Ang sabi, bigyan pa po niyo ako ng mahabang panahon, babayaran mo sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Utang, pinatawad, pagkakalaya. Yung mga way na sinabi rin is napakasarap sa piling. Tama ko ba yun? Yung utang, masakit sa bulsa. Yung pagkakalaya, masarap sa tenga. Di ba? Ano ba isa? Pinatawad. Kasi sa pinakamasarap na pakinggan natin, na pinatawad. Yung utang na rin yung mga tao is nawala ng isang pigit. Kasi bakit? Bakit? Ha? Bakit? Tulog na nga sila. So, bakit? Bakit sa tingin na bakit? Ba't parang nawala yung utang na bilang-bilang ng tao? Kasi, anong ginawa ng tao? Siyang nakakaalala, may 20. Ako, wala nakikita. Ha? Ang ginawa ng tao is tumuhod sa kanyang tao at magmakaawa. At pag sinabi dito ng hari, na pinatawad na kita sa lahat ng pinatawad na kita at pinapalaya.
Yung 10,000,000 na utang mo, wala na yun. Wala ka na 10 utang at pinalaya ka na. Hindi ka na ibibenta. Hindi na ibibenta ng iyong asawa, ng iyong mga anak, at lahat ng kanyang kardialihan. Amen? Gising ko mo ba ang lahat? Good. Sulit na ata. Sige, pero tuloy tayo dito. Ito yung pinaka-part namin. Ito yung pinaka-part na gusto ko dito. Yan. Diyan na pala. Ngunit, pagkaalis roon, ay nakatagpo niya ang isang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Ilang daan? Ilang daang piso. Ano yun? Sa Tagalog, malalim masyado eh. Ano ba yun? Daan? Ano yung daan? Daan. 100. Pero more than 100. Hindi siya sasakto sa 1,000. Yun, kasi nilang daan mga sinabi. Pero tayo, ang sinabi na dito, sinunggaban na ito sa loob. Ano yung sinunggaban? Yung parang sinakal. Yung sinakal mo isang tao, sinunggaban niya ito sa loob, sabay sigaw. Magbayad ka ng utang mo. Magbayad ka ng utang mo. Ito yung sinabi na. Baka ano mangyari. Kumbaga, sinabi niya, totoo yan, nakalagay sa Bible. Sinunggaban niya sinabi, ano yung ginawa ng hari sa tao yung utang na nilagay? Sinunggaban ba? Pinarusahan pa? Diba hindi? Ang ginawa lang ng hari is tinanong na magbayad ka ng utang, pero hindi niya sinaktan. Hindi nga unang ginawa din yung sinunggaban. Pero isang tao ito, siguro sa tingin ko ng tao, is ito yung mayabang, arrogant. Pagka-arrogant ba kumira sa atin? Ano yun? Pagka-arrogant kasi kumira sa atin is, wala tayong kilala kahit sino. Pagka-mayabang ako. Di ba masabi? Ako muna kong isang parang praise and worship, hindi para sa tao, para sa Diyos. Amen. Kasi pag ginamit ka sa para sa tao, pag nagkamali ka, ano sasabihin sa Diyos? Ayun ka ng mga tao, masabihan ka na hindi ko alam. Diba? Pero kung ito yung pinagkalog mo sa Diyos, pag ito yung sinabi mo sa Diyos na para sa gusto mo lang ang ginagawa mo, lahat ng mga talentong binigay sa galing sa Diyos. Yung mga gamit na yung galing sa Diyos, gumamit mo siya ng tao para gawin mo yan. Amen? Ito yung sabi ng taong may utang na libro-libro. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Exact na word na sinabi ng isang tao sa hari. Amen? Yun yung word na sinabi na. Sa tingin niyo, ano yung reaction ng tao? Yung tanong daw, ano yung reaction? Binigyan pa ba yung extension? Binigyan pa ng mga panahon? Bayaran? Sakto, wala doon. Sa tingin niyo, ano? Binigyan pa o hindi na? Hindi na, siyempre, kayo, tinuro ko ito eh. Siyempre, hindi na. Hindi na nagbibigyan. Sabi nito, ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip, ito yung pinabilang mo niya hanggang sa makabayad. Pinabilang mo. Ano yung pinagbo? Kulong. Pinakulong mo niya. Pagka pinakulong mo isang tao, papakulong mo lang isang tao kung may krimen. Tama? Pero itong utang ng piso, pinakulong nilang agad. Hindi mo niya sinabi, tingnan nyo, yung hari hindi siya pinakulong. Bilang-bilang pa. How much more pa yung ordinaryong tao na yung sa kanila ang piso lang. Pero, tuloy tayo dito. Labis nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari ng malamang ilaw. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Ano sabi ng hari? Ano yung word na mawagis sa isip mo pagkakaroon mo? Napakasama mo. Napakasama mo, sabi mo. At ito pa yung mga sabi na pinatawag mo sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Sabi pa dito is, naawa ko sa iyo, hindi ba dapat kaming sana mahabag sa kapwa mo? Pagka nagkaroon mo tayo ng mga dito, ng mga kasalanan, di ba pagka may verse na na huwag mong gawin sa ibang ayaw na gawin sa iyo. Pero yung ginawa ng tao is hindi. Mabuti yung ginawa sa kanya ng hari, pero ano yung balik na? Ano yung reflection sa kanya? Masama. Diba? Pero dito, sa bagay, binali silang assist ng panahon. Kasi bali mo, gipit din pala yung tao. Diba?
Sabi dito, siya yung pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Pinabilanggo din pala siya. Pero sa tingin mo, sino yung unang makakalaya? Yung may utang na bilang-bilang, yung utang na daang piso. Ha? Sino? Yung daang? Ganun alam. Ganun alam, malay mo pala, mayaman pala yung tao. Bakit? Pag mayaman ka ba, nangungutang ka ba? Meron kayong tao, kahit mayaman nangungutang. Tuloy tayo nito. Sabi dito, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo papatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ngayon, papatawarin ko ba tayo ng Diyos sa mga kasalanan ginawa natin? Sa mga kasalanan ginawa natin na hindi ka loob-loob sa Kanya. Sa korte doon, pagka sa korte tayo, sabihin ba din yung mabuti mong ginawa? Pag nasa korte, sabihin ba din na, kaya sabi mo, nagpakain ka ng pulubi. Yan ba yung sasabihin sa korte? Di ba sasabihin sa korte? Kung ano yung kasalanan ginawa mo? Kung ano yung kasalanan na pinakita mo or yung nakita nila mismo. Di ba? So, minsan dito, yung mga iba dito, tulala na. Di ba lang pa, nakikinig ko, tulog na. Kumagana yung mga ganang tao. Wait, listen. Diba? Kumagana, nakikinig naman sila. Pero sa prita nito, ang nagsabi pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. Pagkakampi-kampi at pagkabaka-bahag. Pagkaingit, paglalasing. Sabi ko nga kanina, pwede uminom, pero huwag mo na sobra. Bigyan ako uminom. Isaksa ang pamilya mo. Diba? Yung hindi niya ako, kasi baka sabihin na parang yung hindi niya uminom. Uminom ako na kasama ng pamilya ko. Diba? Pero hindi naman nagpapakalasing. Yung tamang tigim-tigim lang. Diba? Tigim-tigim lang. Everyone is kalayawan at di ba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano yung babala? Ano yung babala? Ang sabi, muli ko kayong binabalaan. Muli ko kayong binabalaan. Ang sino mang gumagawa ng ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Gano'n ito kayaman? O gano'n ito kalaki? Sa tingin mo? Walang idea. Siyempre wala kayong mga idea. May parang ano sa tingin mo? Gano'n ito kalaki yung kaharian ng Diyos? Exactly, walang idea. Kung ba dito, kung sabi nga sa langit, pero kung kaya mo sa langit, baka baka i-clarify ito. Ang sabi ko sabi sa langit, ito yung mga, wala na ditong galit, wala nang pagsiselos, wala nang pagkaaway-away, ano pa? Ano pa yung mga wala? Wala na lahat, yung mga ginagawa nito sa mundo. Pero ano yung mga nandoon? Pero mamaya natin ngayon, kasi dito na sa verse na yun. Kumbaga, dito sa kaharian ng langit is, so bakit tayo wala dito magkakaroon ng bahagi lahat? Kasi di ba sabi makasalanan, is hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian. So bakit tayo di pa magkakaroon ng bahagi? Sa tingin niyo, magkakaroon ba tayo ng bahagi sa kaharian ng Diyos na tayo makasalanan? Sino makapagsabi sa akin na hindi? Sino nagsabi na hindi? Na wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos? Sino man nagsasabi na meron tayong bahagi sa kaharian ng Diyos? Kasi bakit? Bakit tayo mayroong bahagi sa kaharian? Kasi nga, diba, sabi nga ulit sa famous verse, na binigay niya kayo ng ayos sa mundo na para lang, kung sinasama na tayo sa kanya, hindi ang papahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananampalataya ka lang, naligtas ka pa. Yun yung gagawin natin, pero mahirap gawin yun. Na tao lamang. Tama? Mahirap gawin mananampalataya kapag wala tayong tiwala sa Diyos. Kung hindi natin alam yung mga salita ng Diyos, hindi natin alam kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Siya lamang yung nagligtas lahat ng kasalanan mo na ginawa mo. Di ba nga sabi sa Old, di ba nga ang Old Covenant dati, or Old Testament, ang ginagawa na para kasalanan ka is ano? Mag-aalay ka ng hayop na malinis para mabayan ang kasalanan. Kung hanggang ngayon, kung walang New Covenant, so
So patay pala lahat ng hayop. So patay pala. Kasi nga, di ba sabi nga, pagka nagkasala ka, mawala sa araw. Siguro sa isang araw wala ng hayop. Kung yun ang gagawin natin. Isang araw pa lang wala na. Amen? Isang araw pa lang ubos ng mga hayop. Yung mga nakikita nyo yung mga nakikita nyo. Isa yung mga hayop dyan. Wala na yan. Isang iglap na. Pagka yun ang ginawa. Pero tayo kasi yung covenant, bumaba dito ang ating pag-usis para iligtas tayo sa lahat ng mga kasalanan ginawa natin. At siya ang nagbayad ng kasalanan hindi naman yung ginawa. Amen? Sino gumawa ng mga kasalanan yun? Tayo. So dahil tapos tayo sa mga laman, gusto ko sana ipaulit ito ipa-price yung 15 ba ng 14. Kasi nagkakaisip ako baka matandaan agad. So pero mamaya na parang makalimutan. So siyempre sa may ano? Sa may... Saan yung isa? Laman, tsaka yung isa? Ano yung isa? Yung isa laman, yung isa? Spirito. Sa tingin na, yun sa sarili yung pananaw, ano yung spirito? Baka literal to na na kaluluwa mo. Hindi. Yung spirito ba? Ano yung sa tingin mo? Baka kasi, yung isa kasi, literal. Yung spirito na, ito yung mga gawa ng Diyos. Ito yung makikita niyo sa langit. O ito yung mararamdaman sa langit. Okay? So una, ano yung una? Pag-ibig. Diba ito yung tinuro? Sino nakakaroon tinuro natin sa children? Ilan to? 9? Una, pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Pag-ibig. Kasi pag ito yung kasi parang ito love? Oo, okay. English ko lang. Pero yung pag-ibig, saan natin nakuha yung pag-ibig natin? Hindi sa katabi mo. Saan natin nakukuha? Sa Diyos. Unang-una sa Diyos. Pangalawa, sa kapwa. Amen? Next, kagalakan. Ano yung kagalakan? Ano? Kagalakan. Galak ka. Masaya. Magkaiba kasi masaya sa galak. Diba kaya? Magkaiba yun. Kasi ang galak kasi mas masaya ka pa sa masaya. Kung baga ganun yun. Nagsabi is kapayapaan. Or peace. Lahat po tayo mayroong peace. Lahat tayo ito meron tayong mga peace sa buhay nito. Meron? Meron. At sagaan. Lahat po tayo ito is matyaga. Sino hindi matyaga? Taas kamay. Ako lang pala. Ako lang kasi hindi matyaga dito. Next, kabaitan. Sino mabait dito? Sino mabait? Taas kamay. Ay, sorry. Sino mabait? Lahat tayo. Hindi nga, totoo yan. Totoo yan sir. Kabutihan. At next, katapakan. Ano yung katapakan? Ano? Yung tapat. Ano yung tapat na ano? Paano? Di mo siya ma-explain eh. Pero kung katapat ka, nagagawa mo. Diba? Pagka yung... Kunyari ito. Ginawa ko ito bakit? Kasi kaya ko. Kahit marami akong ginagawa this week, ginawa ko siya bakit? Kasi kaya ko. Diba? Hindi ko ito kinuha dahil gusto ko lang magpakakisarap ko yun, nakatayo ako dito. Hindi ako nag-decide nun. Sino? Ang Diyos. Siya yung nagsabi sa daliri ko. No. Siya nagsabi sa utak ko na bumayad ka. Babayad talaga ako ba? Sino ba naman yung babayad? Diba? Again? Next tayo is dito sa kahinahunan. Ano yung kahinahunan? Kahinahunan. Ano yun? Kalmado? Diba? Kahinahunan. Pagpipigal sa sarili. Sino marunong dito magpigal sa sarili? Sino marunong? Kasi tayo yung mga isang pagkagal, wala mo yung konting ano lang, yung konting, parang naman lang, konting maliit na bagay lang, isang nagalit ka agad. Ganun kayo, kunyari, pag-example sa school. Pagkagalit yung mga ibang kasama, nagagalit ako. Kasi siyempre, kanina pa ako nag-alas sa starte. Kasi mga samaras na 7. Yung bagay yung mga ganun ka, kahit mga simple bagay, galit ako, pero na-a-apply. Na-a-apply siya na, pwede siyang tanggalin. Amen?
Pero kahit medyo pa makatuloy sa sarili, mas paunti-unti na siya nawawala. Unti-unti na nawawala yung mga ganun. Yung dati kasi meron pa eh. Kahit, ayaw kasi malik talaga. Kasi ano ako eh, early bird ako eh, school. Sobrang early bird namin ko, panahon sa teacher namin. Pero unti-unti na-workout siya. Pwede siya mawala yung ganong issue. O yung mga ingredients natin. Bakit? Bakit siya nawawala? Dahil sa Diyos. Di ba muna nag-pray tayo? Doon sinabi, ako, ang usually pinag-pray ko, pagka nag-pray ako, usually sinasabi ko, turuan mo ang aming mga pusong isipan na pumailalim sa iyo. Na mag-iwang pagkawa. Yun yung usually na marinig ko pang nag-pray ako. Pagka nag-pray ako sa evening watch, yun usually mga narinig ko na. Di ba, Teros? Usually yung narinig. Kasi hindi ko siya tinatagal sa prayers ko. Kasi bakit? Nakasanayan ko na siya. At ang time sa prayer ko ngayon, is doon ako na-workout. O doon ako maging naging mature. May mga times ako na immature sa ibang bagay. Pero mga mature din ako sa mga bagay-bagay. Amen? So sabi nito, walang batas sa mga ito. At sabi nito, walang batas sa mga laban sa ito. Walang batas. Amen? Walang batas. Walang makakapigil nito. Bakit? Ang Diyos na ang nagtiglara. Di ba nagtiglara ang isang presidente, pwede pang tanggalin. Amen? Parang, yung parang siya, di ba natanggal pa siya nun? Di ba? Natatanggal pagkatao na dito. Pero pagka ang Diyos, hindi na. Bakit? Yun na yung mismo, kung ano yung mismo sinakasulat sa may Bible, kung ano yung mismong word na doon, yun at ang yun ang mangyayari. O yun ang totoo yun. Amen? Mga tulog naman ito mga kasama ko dito. Amen po ba? Amen? Tulog na nga. Pero, sabagay, hindi talaga yun yung pinaka-topic natin. Hindi talaga yung topic natin. Kasi ang pinaka-topic ko, ang pinaka-gusto i-point sa inyo, yung kanina, paano tayo malalaman? Pag nananalaman sa tayo, parang pinapagod naman sa tao. Pagka nakita ng tao na nalaman tayo, po yung galing-galing yung manalaman. Ganun parang ang galing-galing. Minsan ang nalaman ng tao, ang feel. Tumalaki ang ulo, nagmamakataas ang unang tahi ng tao. Sinabi na mo magaling. So, magaling isip ng mindset ng tao, is gagawin niya para sa tao. Hindi para sa Diyos. Di ba sabi ko ngayon na, gagawin mo ang mga binigay sa yung talento para sa Diyos, hindi para sa tao. Amen? Tulog natin. Amen. So, bulong na pala mo, bulong na. So dito, ito yung pinaka-last verse na iniiwan ko sa inyo. Mateo, chapter 6, verses 5 to 15. Hintayin natin. Sabi si 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga pagtutulari. Ano yung pagtutulari? Nagpapagka. Bakit masabi dito? Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa... Mahilig silang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sabi ko kanina, ang tao, pagka sinabi na magaling, at wala kang isang puso nila, sinasabi, magaling ka, ang take mo doon is ano? Magmamakataas ka. Yun yung unang mangyayari sa tao. Amen? Wala na sumasagot ng amen ah. Amen. Turog na tayo mga tao. Huwag kayo mainit kahit konti lang tayo, di ba? Kahit konti lang, tuloy-tuloy pa natin pinagkakalang yung mga salita ng Diyos. Amen? Kahit konti tayo, marami na tayo, pero kanina, nagpapalya ako, marami kayo. Marami kayo yung isip. Pero may nasarapan na ako, hindi na ako nangiginig, hindi na ako pinakawan. Sa una lang pala. Sabi nga ngayon, sa una lang, nakabahan. Tuloy tayo dito. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa isang silid at isara ang pinto. Siya dito may mga kanya-kanyang kwarto. May mga kwarto. Natay may kwarto. Amen? Pag na-try nyo na mag-pray na mag-isa. Na-try nyo na. Di ba pray tayo mag-isa sa sarili natin? Na-try nyo na ba? Try nyo na yun siyempre. Bakit? Siyempre, nag-pray nga kayo, di ba? Pero alam nyo, iba ang pagka nag-pray ka namin kasama sa nag-pray ka namin ko ng isa. Okay ba yun? Di mo na luluha ka na pala kung nag-pray na mag-isa. Kasi bakit? Nabibigay mo lahat ng sige. Kasi pag may kasama ka, naiilang ka eh. Naiilang ka magsabi ng mga salita na gusto mong sabi sa Diyos, naiilang ka magsabi
Kasi baka i-judge ka ng tao to, di ba? Pero dito wala namang ganon. Walang mga ano dito, judgmental. Pare-pray. Amen? Meron nata. Hindi na gamer. Meron nata, wait lang. Hindi ako. Siyempre gano'n. Kumbaga, sabihin natin ano. Sige tuloy tayo rito. Ang sabi nito is, sabi ito, tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at iyong ama nakikita na ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sino magbigay ng gantimpala ng kasulat? Ang Diyos. Hindi tao, hindi hayop, hindi lugar, hindi poong at hindi pangyayari. Ano ang magbibigay? Sino ang magbibigay? Ang Diyos. Tuloy na rin sa 7. Sa panalangin mo, huwag kayong gagamit ng mga maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Malagyan pa rin tayo dito is meron tayong may mga sinusunod tayong pattern. Sino meron? Yung mga sinusunod na pattern. Lahat tayo meron. Ano yung una? Sinabi ko kanina. Adoration. Sumunod. Confession. Kung antes may mga maling ginawa mo. Okay? So dito pala is, ano yung mga hentil? Ano yung mga hentil? Ito ba yung mga yung mga tao sa yung mga tao sa tawag doon? Yung mga tao sa kanto. Ito ba yun? Parang nakalimutan ko na kasi eh. Pero yung hentil na is parang mga walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Yun na yan. Yun na yan. Sabi nito pala is pwede ka mag-pray na mahaba, pero dapat may kabuluhan. Hindi mag-pray ka na walang kabuluhan. Amen? So, next tayo dito sa 8. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ninyong Ama na nasa langit ang iyong kailangan bago pa ninyo ito tingin sa Kanya. Amen? Amen ba ba? Kasi mo ba bawang isa? Kasi mo ba? Mukhang tatak na atlewan dito. Ito, kanina po tayo kinig to eh. Very good to eh. Very good. Parang-recitation ako, baka makasagot eh. Hindi ko lang alam dito. Makikinig ba itong mga ito? Nakikinig ba kayo? Wala to kayo. Siguro na nakikita ako sa masagot eh. Kahit hindi kayo nakikinig, lang ba si school? Di ba ba sinasabi ng teacher? Physically present, mentally absent. Dapat walang ganun dito. Amen. Pumunta ka lang dito para matulog. Hindi pwede yan. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hindi ka pumunta dito para matulog. Mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Bible. Okay? Hindi tayo dito, wala tayo ibang pangalan tinataas. Dahil nga lagi sinasabi ng pastor. Di ba? Wala tayo ibang pangalan tinataas kundi ang Diyos lamang. At sinasabi nito is, nag-aaral tayo based on the Bible. Hindi sinasabi ng ibang tao, hindi sinasabi ng mga ibang ginagawa na salita. Kasi mahirap na. Amen? So, meron pa ako dito sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21. Pakalagay na, pray. Mateo chapter 6 verses 19 to 21. Sige, habang nilalagay, sabi nito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Kasi, nasisira, nagugulong, ano pa? Ano pa? Nangangalawang, ano pa? Ha? Ay, pagsakahoy, amen? Sabi nito, dito may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa church po mo, pagka iniwan mo isang gamit, may magnanakaw. Maano ba siya? Magdadalawang isip ba siya? Ay, manakawin ko ba ito? Hindi. Gagawin ba siya? Magdadalawang isip pa na nakawin ba niya isang bagay na yun? Tatingin niyo kaya ako ito. Magdalawang isip po ba siya? Mananakawin mo isang bagay na yun? So, mayroong point, pero ang take ko doon wala. Bakit? Magnanakaw ka din. Yun yung naano mo sa isip mo eh.
na nakaroon ng isang bagay para magkaroon ka nito. Bakit pumapasok ang magnanakaw? Dahil sa inggit? Meron kang gantong bagay na wala ka? Meron pala siyang gantong bagay na wala ka. Amen? Meron yan. Sabi ito ulit sa 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naging insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Bakit wala nakakapasok na magnanakaw? Bakit? Kasi kami magnanakaw pag wala sa langit. Dalawa lang ang babagsakan. Saan? Sa impyerno. O tinatawag ng hell. In short. Amen? So, nagpares, ano yung sinasabi na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit? Ano yung take nito? Mag-impok, kasi dito, nag-impok kami pera. Amen? Sa lapit. Nag-impok kami dito sa lupa. Kasi pag wala kang pera, talo ka. Ay, nakasinabaran niya yung pera. Pera nila ba yun? Amen? Kumbaga pag wala kang pera, may pera ka, malakas ka, malakas yung topic mo. Pero pag wala kang pera, wala ka. Diba? Pero mahirap ka rin. Bagay. Sinabi yung topic yung gano'n. Kasi, 21, sapagkat kung saan nagkaroon, kung saan kayo naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung nasa namin tayo nagpunta, nandun pala yung kayamanan natin. Amen? Pag sa impyerno tayo nagpunta, nandun pala yung kayamanan natin. Pero wala naman ito pumunta ng impyerno. Amen ko ba? Wala rin pang tao pumunta ng impyerno. Sino ang pumunta ng impyerno? Taas kamay. Sino ang pumunta? Wala. Wala ang pumunta ng impyerno. Okay? So, sabagay. Sir, testimony din ako. Kung anong pinastemony ni Luis kanina, hindi ko testimony ko. Kalimutan ako nun. Kalimutan ko. Grade 7 ako na sa Matipulo. Nag-review kami ng pang-grade 8. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam ng pang-grade na pang-grade malakata na parang 8, 9 kaya nag-review ko. Ang nag-review ko lang is yung pang-8. Kung si Luis niya pang-7, hindi ko nakapasa. Kaya kung nag-review yung grade, hindi ako nakapasa. Wag ako ng dalawang trip bago nakapasa. Kasi bakit? Unang ginawa ko hindi ko sineryoso yung pag-review. Hindi ko sineryoso sa pag-review. Ako yung tao hindi ako nag-review. Hindi lang ako nag-review. Kumbaga, pero nung time na yun, na nagkaroon pa ako isang chance na mag-exam ulit. Nag-review na ako nag-review. Umagang gabi nag-review ako. Kasi nakita ko na yung malagi eh. Kasi yung marami ako sinayin na oras sa panahon. Pinakita ko yung panahon na sana pala nag-review na ako ngayon. Sana ganun diba? Kumbaga marami akong sinayin na panahon. Kasi inugulit. Kumbaga, yung sinagyaw sa pala ng ulan. Hindi, ano pala, sana, next year pala, first year college na ako. Amen? Ganun po, yung mga ganun ba? Pero nung parang na yan, siguro sabi ko, yun yung plano ng Diyos. Siguro hindi pa ako ready mag-college, kaya ganun. Pero nag-11 pa ako ngayon, kasi hindi pa ako ready mag-college. Tama ba yun? Kasi yung plano yung plano para sa akin, yung nakatatakot para sa akin. Kasi yung plano, ako ba? Hindi sa may plano. Kasi nung time na yun, pagka napasa ko yung isang assignment, is grade 10 na ako nun. Last year. Amen. Pero last year, dapat grade 11 ako. At yung grade 12 ako dapat yun. Kung nakapasa ko yun. Pero siguro dahil hindi pa ako ready mag-college. Siguro kaya hindi pa ako ready kasi nga ito. Kaya, sabagay, nung time na yun na, tumapat yung exam. Ang ginawa ko nun, siyempre, ang una kong ginawa, ang tinitan niya yung mga nabagsak ko. Una talaga science, tapos English. Take ko talaga as yung dalawa yan eh. Kumbaga, hindi ko pinagturo kasi nabansin kahit may system, yung English, tsaka yung science. Kumbaga na-araw ko eh, nababoring pa. Kumbaga kasi walang mga numbers. Pero kung nag-science at nag-physics, medyo mga talibutak ko. Pero kung mga talagang definition, yung mga identification, wala na, nabablanko. So, kanya-kanya tayo dito ng personality din. Pero kung time na yun, nag-review ako, ayaw ko talaga, nag-review ako. Kasi yung time na yun, ng mga 1 month, bago labas ng exam, kasi pinakamasama ko hindi. Kasi baka sagat na 20.
Yung pangalawang take ko, patingin niyo. Yung pangalawang take ko, is nakapasan ako yun. Nakapasan ako yung pangalawang take ko, nasabi ko, kasi naliyos ako na eh. Pag kasi naliyos ako isang bagay, na gusto mo matutunan, magpa-practice ka na mag-practice. Diba? Sa gitara, example yung gitara. Nung nag-aaral ako, hindi ko siniseryoso. Kasi bakit? Masakit. Yun yung mga side effects sa gitara. Yung mga pagka nag-artist ako na masakit, kasi wala kang kalo eh. Pero pag tumagal, pag natutunan niya, ano na? Wala ka nang mararamdaman. Tawa. Kaya sumama naging gitara dito, wala kang mararamdaman. Kasi may kalo na. Yung ano muna gagawin natin pagka mga times na mga panahon na wala tayo? Malapit na sa Diyos. Dapat mag-seryoso. Dapat serious tayo. Amen? Dapat wala na seryoso. Halata na sa mukha niya, seryoso kayo. Paano po ba? Sira. So dito naman tayo sa last. Last na talaga ito, promise. Last na. Last na. May ano ba ako? 9 minutes. Last na. Dito sa mga... Isang pa magturo, no? Pwede ba naman 2 oras? Na? Sino yun may 2 oras? Baka magagawin ko siyempre. Kaya ako mag-beg, sa pakalo bukas, mag-review ba? Kung magaling ito, sabi ito sa mga... Ikalawang mga taga-Corinto, Kabanata 9, versikulo 7. Ikalawang mga Corinto, Kabanata 9, versikulo 7. Ito. Pag nagbibigay tayo ng dapat loob, dapat nakaangas sarili natin. Sabi nito, ang bawat isip dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Dati nagbibigay ako, labag sa loob ko. Pag binigyan ng ng pisa, labag pa sa loob ko. Pero sabi nga, kahit na-workout, sumanang na bago ko. Alam na mga kaibigan, kaya pa nagbibigay ako, hindi nalabag sa loob ko. Kung gusto niya, go lang. Pero wag lang nagagawa ng mga hindi maganda. Amen? Wala lang masama sa pag-ibig, wag lang may pagkanakaw. Ayan ba yan? So, amen, nakasabi sa kalawang mga Korinto, dapat nagbigay tayo sa sarili natin na hindi napipilitan lamang. Kasi pag napipilitan na yun, wala lang isaysay. Sabi sa dulo, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Yun ang mga kusang bibigay ba? Yun ang mga ibig ng Diyos. Amen? So, sige, boy lang po natin konting share lang pero sa mga reminders ng pusay. Pero, pwede mo tayo na mag-pray tayo na sa Lord. Pero, gusto ko nakatayo tayo lang. Tayo po tayo siya. Mag-pray po tayo. Mag-pray tayo ng mga sarili natin. Huwag mo pansinin yung mga tao na nasa tabi mo, yung tao na nakapalibot sa'yo, huwag mo pansinin. Kung ano yung gusto mo ipag-pray mo, wala kayong ibang gagawin. Ipag-pray na tayo. Sige tayo kayo manalangin. Maraming Diyos, kung hindi na pagkuhan ng mga bayo na kalimutan, palakasan, Lord, nagbibigay sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na pagkakalit pa yun ng aming nasa muna pa mo na hindi po ito, Panginoon, na pipilitan, Lord, Lord, na sabi natin sa salita, Panginoon, na magbigay kami, Lord, na kung ano yung nakakapalag sa Lord, kung ano yung kadalangan sa iyo, Panginoon, kasi pagkakalit na pipilitan lang pag hindi mo kalog, Lord, Panginoon. Panginoon, tulungan mo ang aming mga puso, isipan, Lord, hindi mo magbaba, yung mailalim si Lord, alam namin Panginoon kung ano yung tama at mali, Lord, especially sa mga kabataan, ang Panginoon. Si Panginoon, yung mga ibang kabataan, Lord, nagkakaroon sila ng vision, Lord, especially mga distraction na yung Panginoon, especially mga vision, Panginoon. Panginoon, magmuna sa kanila ng isipan, Lord, especially, Lord, sa mga pamilya, sana namin yung Panginoon, yung pangalan, Lord, sa kanila, Panginoon, especially sa mga tao walang tunay na pagkakilala sa iyo Panginoon, Panginoon na mabay sa kanila pa rin, dinagabay sila pa rin na bayang matalikuhan kay Isipan Panginoon. Pinagawa niyo sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen.